Mga igsoon, usa ka caption ang nakakuha sa ako ang atensyon. Kini nagaingon, blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter. Ang imong pagpalong sa kandila nga gihawiran sa laing tao, dili maghatag og dugang kahayag sa kandila nga naa na nimo. Diya sa unang pagbasa, kinutlo gikan sa libro sa Genesis, nadungog nato ang nahitabo sa managsuong Cain ug Abel. Si Cain gibati og kasina ug pagselos sa iyang igsuon nga si Abel. Tungod kay ang Dios nahimuot man sa halad sa iyang manghod ug wala malipay sa iya. Unsay gibuhat ni Cain, gipatay niya si Abel. Sa pagpalong niya sa kandila ni Abel, nahimo bang mas hayag ang kandila ni Cain? Wala. Hinuon, nadawat niya ang silot sa dautan niya nga binuhatan. Diya sa Ebanghelyo, mga igsoon, from the Gospel of St. Mark, chapter 8, verses 11 to 13. Nabati nato ang gibuhat sa mga Pariseyo kang Jesus. Sa pagsangyaw ni Jesus sa maayong balita, kining mga Pariseyo kanunay nangita og paagi sa pagbitik aron pagdaot kaniya. Ngano man, ang mga Pariseyo naanad nga sila ang tahuron o paminawon sa mga tao. Unya sa dihang si Jesus, nga usa lamang ka anak sa panday. Nagsugod pagpanudlo o paghimog mga milagro, nasina sila. Tungod kay ang mga tao, adto naman musunod, aron maminaw kang Jesus. Bisan diha nay mga milagro nga gihimo sa Jesus, ni dumili gihapon ang mga Pariseyo sa pagtuo kaniya nga siya pinadala sa Dios. Gibitik nila si Jesus tungod kay gusto nila paungon ang iyang kandila, paungon ang iyang kahayag. Nagmalampuson ba sila? Wala. Kay si Jesus ni dumili man sa paghatag sa ilang gipangayo. Ang Ebanghelyo mitapos sa pag-ingon, gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Ang tao nga mga masinahon, mabiyaan. Kining mga pagbasa, mga igsuon, magpahinumdum nato unsa kadautan ang kamasinahon. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Proverbs 14, verse 30, ang kasina sigurado makadaot sa tao. He who envies others does not obtain peace of mind. Mao kini ang nahitabo kang Cain sa dihang siya nasina kang Abel. Mausab ni nakitabo kang Hari Saul, sa dihang siya nasina kang David. O ang susamang pagbati sa kasina mo'y nagtuklod sa mga Pariseyo sa paghimog dautan batok kang Jesus. Envy happens when you count someone else's blessings instead of your own. Tungod sa imong kaibog sa mga butang nga anaa sa uban, dili na nimo ma-appreciate ang mga butang nga naa nimo. Makarelate kita ning maong pagbati mga igsoon tungod kay labing siguro matag karon og unya kita sad mubati man tag kaibog sa mga butang nga naa sa laing tao. Naibog ta sa ilang panagway, sa ilang talento ug mga kaantiguhan, sa ilang bahandi ug kabtangan ug uban pa. Kung dili ta magbantay, mahimo sabtang masinahon
ug dili na hinuon ta magmalipayon. Happiness is found when you stop comparing yourself with other people. Ang kasina, dakong sala, tungod kay makadaot maninimo ug makadaot sa laing mga tao. Where envy and selfishness exist, confusion and every evil thing are there. James 3, verse 16. Tinuod biya ning giingon, you can be the moon and still be jealous with the stars. Nabitaw mga tao nga adunahan o bantugan na. Masina gihapon bisan sa mga kabus o mga ordinaryo nilang mga igsuon. And you know what? They usually end up bitter and miserable. So mga igsuon, unsa may angay natong buhaton be, aron malikaya nato ang kasina. Just few things, advices. Una, focus on God's love for you. God loves each one of us. In Jeremiah 29:11, the Lord God says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." Hinaot kana makalipay na nato ba? Inangga tas Ginoo. Nya naat sa nindot nga mga plano para nato. Secondly, please understand, you are uniquely made. There is no one like you in the world. No? Each one of us is God's masterpiece. Mabitaw ang giingon sa Salmo 139, I praise you, my God, for I am carefully and wonderfully made by you. Tinuod gyud. So kung special ta nga binuhat sa Ginoo, ngano nga mas masina pamanta sa ubang tao. Then find your identity in Christ. As a disciple, you become blessed. According to Saint Paul, blessed with all spiritual blessings through Christ. I hope that is enough for us ba? Mahimugod tang manununod sa langit ng bahandi. Ngano maibog pamanta sa uban. Then count your blessings and be grateful. No? A grateful heart or a joyful heart is good medicine. Proverbs 17:22. Kung kita mapasalamaton, kita magmalipayon. Then finally, celebrate the blessings of others. Matud pa ni Saint Paul, rejoice with those who rejoice. Romans 12 verse 15. Kung ikalipay nato ang kalipay sa uban, kita mabulahan. Let me end up with this simple story. Dayo sa kamisyonero nga pari na destino sa Africa. Niya one time usa sa iyahang pakulo para maganoy niya ang mga kabataan sa iyang katisismo, naghimo siya contest. Usa ka box of imported chocolates yang giandam ba. Niya yang gibutang mga 50 meters away from the children. Kunya iyang ginan mga bata maglumba mugdagan, the fastest and the first one to reach that box will own the box of imported chocolates. So excited kay mga bata. Linya sila. Lumbagdagan. Pagkukod na nila. Usa sa mga bata, si Cristianito. Suskusog kay mudagan. Biyaan yun niyang tanan. Dito na siya. Nakaabot na siya sa box pero wag niya kabuta ang box. Mihunong siya. Sabi ninyo, mihunong siya. Sus, nakurat ang tanan. Hasta ang pari. Gihunong si Cristianito. Yang gipaabot ang iyang mga kaubang mga kabataan. Unya, pag-abot nila, naghawid sila silang mga kamot ug nagdungan sila og kabot sa usa ka kahon nga chocolates. No? Silang tanan winner. Paghuman, giduol sa pari si Cristianito, iyang gipangutana, "My son, why did you stop? You could have owned the box of imported chocolates and you will be the happiest." Sabi ninyo mga igsuon, unsay tubag ni Cristianito? Ingon siya, "Father, how can I be happy if my brothers and sisters are not happy?"